Diyos ko, Lord. Sa usaping ito, parang kumare ko, basang-basa. Hoy, grabe ka naman, At ah. dahil sa cleavage, ang utong, tigas na tigas. Hoy, sorry ka, ah. Nakakaloka. Hello. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Titi Show. Ang Tareya na Talakan Showbiz Edition na wasak Ay, ang pag-uusapan dahil sa tell-all ng BL actor na si Miko Gallardo. Ang gusto ko nang malaman, Mare, kaano-ano siya ni Miko Gallardo? that we have to ask him. Magpinsan ba sila? I don't know. And O I baka don't si care. Miko Gallardo naman galing ang charot! Aray ko. Anyhow, ano ba ang kwentong to ni Miko Gallardo, ni Ricky Tuloy, ni Miko Gallardo? Because may nabasa ako sa X na parang una, may drama siya, parang sawang-sawa na siya sa buhay niya. Yeah. Hirap na hirap siya and he wants to end it. Tapos eventually, sabi mo nga sa akin, nag-tell all siya sa YouTube. Yeah. Ano yung mga salient points na discover mo sa kanyang tell all? Parang he was molested Okay. at the age of 8. Okay. He was a young boy of 8. He was Oo. molested. Oo. Pero he did not Identify who the Oo, person, kung who was the sino. perpetrator. Oo. Tapos at age 10, nagka-girlfriend siya way older than him. Okay. Tapos, when he joined showbiz, parang meron pa rin may tawag dito, may May abuse pa personality. rin. May abuse pa rin na nangyayari sa kanya. May exploitation pa rin. Mhm. What kind of exploitation was he talking about? This was his time during when he was Bidaman? Doon ba ito nangyari? Or before Bidaman? But he was part of Bidaman? Oo. Hindi niya in-specify Yung during time which frame. stage. Okay, Kung okay. bida man siya, Or kung nasa bida man siya, or do sa mga mga Kung ginagawa BL, niyang BL. movies. Hindi niya in-specify. Mhm. Oo. Pero, But what kind of abuse did he encounter? Hindi rin specify. Basta abuse. parang sexual abuse. Sexual. Oo, parang Nothing ganun. physical na binubugbog, sinasaktan siya. Walang ganon. Oo. Okay. Parang Hindi rin emotional abuse. Hindi. Parang Okay. ganon. So, bakit siya nagsalita? Ano na ba yung nangyayaring pinaka-latest? Kasi, ang sabi niya, he was being blackmailed. By whom? Wala. Walang sinabi. Walang sinabi. Anong pinama-blackmail sa kanya? Wala rin sinabi. Wala sinabi. Oo. So, it was not clear kung ano yung element ng blackmail process sa kanya. Oo. If Kung ano it yung, was, kung sino man yung namba-blackmail, hindi niya klinaro kung anong klaseng pinamba-blackmail sa kanya. oo, hindi niya klinaro kung may hawak bang matinding ebidensya yung namba-blackmail sa kanya, kung meron ba siyang scandal na Kahindik-hindik. na pwedeng makasira totally sa kanya, kung may mga video ba siya na walang ganun eh. Mm. Walang ganun. Kaya lang, talagang sinasabi niya, maawa ka sa akin. Mhm. He was pleading in all his yung post niya. Mhm. Talagang nagsasalita siya. Nakakaawa. Pero sinasabi niya, I'm not doing this to earn sympathy. Mm. Basta ang gusto lang niya, matapos na. Bakit Yung pamba-blackmail? pamba-blackmail. Bakit hindi niya kausapin ng diretso at personal yung tao? Bakit kailangan padaan sa social media? That I don't know. Pero, Because kasi kung sa kanya, if he wants to liberate himself, free himself from the clutches of blackmail, dapat name names na siya. Or Para at least, the public will know what kind the of blackmail. Sana inano na rin niya yung essence ng blackmail, kung bakit siya bina-blackmail. Di ba? At kung ano yung hawak ng blackmail sa kanya. Kasi only by doing that, will he free himself from the clutches of harassment. Kasi ang dating sa Diba? akin, his crying gave the blackmailer more power over him. Kasi nagmamakaawa siya. Has he exposed during the tell-all na has he consulted a lawyer? No. No. Mali niya rin yun. Oo.
Ang point, kasi, I don't know, I think he was very Alam mo, emotional. at saka Inglesero siya, all throughout the English Mm. bakit hindi niya Sana kumausap. pina-NBI mo, pina-police mo kung sino yung nagba-blackmail na yan. Hindi, diba? And Kasi, all the evidences na di ba? kasi dapat kumuusap po siya ng lawyer. Oo. Para ang lawyer nag-advise sa kanya, ito gagawin natin. At Kasi, saka hindi shame your blackmailer. Diba? Ganun lang naman yun Unahan mo na. Total you were you were burdened deep inside, di ba? Di, bayaran mo yung pain na ginawa mo sa akin. My God. Hindi kasi Diba ganun lang yun? I think he's also trying to put some sense in it. If he says who the blackmailer is, tapos babaligtarin siya ang magdidemanda. Di ba? Alam mo, Kasi, girl, pakinig ko naman, bago twisted ang batas dito sa Pilipinas. Ikaw na inagrabyado, ikaw na winalangya, ikaw na ang binaboy, binanggit mo ang pangalan ko, akong unang bibwelta sa'yo. alam mo hindi Kasi dapat talaga, bago siya nagsalita, Miko, sana mapanood kami. Ngayon pa lang, iho, nakapag-usap ka na sa abogado at kausapin mo si Alex Brosas para mabigyan ka ng tamang gabay. Ako kasi, if I were in his shoes, total, the push came to a shove. Di ba? So, what I would like the blackmailer to realize is that I don't fear you. Obviously, Di ba? the fact that he was crying, Oo. he fears him. Ngayon, Or her. since I don't fear you, since laglagan na ito, Sabay-sabay na tayo malaglag. at saka hindi Since you were, tawag dito, you were rattling about, blackmailing, you show proof, you substantiate your Hindi claim. nga. Di ba? I think, Bakit niya ako binablackmail? Ilad mo yan lahat sa korte. Kasi I think he said whatever he needed to say at that time that he was most vulnerable and emotional. Kaya hindi niya napag-isipan ng maayos. Basta aari ako magkasalita ako, tigilan mo na ako. Ayoko na. Yun ang isa yung sa mga dapat pinag-isipin niya ng 100 times bago siya nagbulalas ng dalamin. Kasi mas mainam talaga yung sinasabi mo. Naglabas ka ng itong ginagawa mo sa akin, itong patotoo ko. Ganyan. Kasi kung ginawa niya rin yon, sabi ko nga kasi, ang batas po sa Pilipinas ay sobrang twisted. Papalabasin slander, defamation, unjust vexation, at kung ano na pang Asian, ang ididimanda sa kanya. Siya lang nga ang inagrabyado. Siya pa ang papalabasin ng walang niya. Kung may proof ka naman ng blackmail Alam mo naman, ang kung may proof siya ng blackmail, ang sabi ng mahusay na lawyer ng blackmailer niya, AI yan, edited, hindi yung totoo. Kasi nga, again, I hope Miko is really watching, please. Alam mo kasi, Talk and make Alex Brosas your guide to this episode in your life. Kita mo naman, handa. aray ko, my God. Pinaghandaan ka talaga. Mare, pakita. Ang Paghahanda. Ano ba, cleavage ba o ano? Aray ko! Miko, we are not fooling you. We're just trying to lighten up because nakakalungkot na nangyayari sa iyo yung ganyan. Ang kwento mo kasi is a cautionary tale na maraming lalaki at marami pang ibang nangangarap na maging artista ang maraming matututuhan. Kaya dapat, ang unang alas na ginawa mo, nakipag-usap ka talaga sa abogado. At yung mga bala mo na meron ka, ibinigay mo sa abogado mo at sa korte tayo mag-usap. Ang problem kasi kay Miko, eto, tingin ko lang observation ko lang, he was not guided. Yun nga. Obviously. Di ba? He acted on his own. Yes. Kasi nga, di ba? ano na siya parang iba na ano na yung ano niya tawag. Wala yung kumpiyansa, takot na. Oo, parang kasi, kung ako yan, head-on collision tayo. Gusto mo ng war? I'll give you war. And diba? I also know for a fact that prior to this tell-all, gagawa siya ulit ng BL. That I don't know. Gagawa siya ulit ng BL talaga? with his original partner, si Iñaki Torres, na dapat ay produce ni Sean Lim, yung Zion Films. Yun ang dapat next project niya. So, sa akin, sana kung talagang
Sean Lim, kung talagang kaibigan ng turing niyo kay Miko at hindi lang basta talent, pakitulungan naman yung binata. Oo, tsaka hindi tawag dito, kasi yung very alarming yung post niya Mm, at lalong very alarming yung YouTube ano niya, post niya, yung recent, 'di mm, ba? Ang ano doon is, first, he needed a psychologist. mm, Second, he needed a lawyer, yes. 'di ba? And third, he needed Oo. prayers. And fourth, he needs good friends na magpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Oo. 'Di ba? Kung Dapat sino may support group oo, siya. 'yun. Importante May 'yan. support group Oo. ka. Aside from your psychologist, your lawyer, prayers to God, you really have to support. At kung sino man po talaga yung totoong mga kaibigan ni Miko Gallardo, kinakatok po namin kayo, puntahan niyo naman si Miko, kausapin. 'Di He's with ba? his family na daw eh. O, 'di ba? Oo. O, 'di ba? O, yun pa, maganda na support group yung family. Pero kasi Mm. minsan, your family can only protect you so much. Iba pa rin yung may kaibigan ka eh. Lalo na yung Mm. kaibigan mo, 'di ba? You know what I'm Hindi saying? kasi kailangan ng kaibigan niya palaban. Oh, yun. Palaban na talagang ilalaban siya. Eh, ikaw naman pala talaga ang kailangan, Ako mare. ba? Ano ba? Charot. Ano ba? At dahil You dyan, want war? I'll give you war. Kung dahil sino dyan, man Miko yan. Gallardo, sana'y nanonood ka. Kami dito sa Titi Show, lalong-lalo na aking kumaring ultra maldita, ay handang-handang gabayan ka, tulungan ka. Aray ko. Alang-alang sa alam mo na, pagmamahal at pagiging mabuting magkaibigan. Kami po ay inaanyayahan kayong manood sa aming YouTube pagina sa Diaryo Tirada. At syempre pa ay inaanyayahan rin kami sundan kami sa aming Facebook page para hindi kayo may iskupan. Ang reality show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 na hapon. Maligayang araw po ng mga ama sa lahat. Maligayang linggo. Ito po si Alwin Ignacio, the Divo that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Alam niyo na po, ito ang The Titi Show, ang Tariana Talakayan Showbiz Edition.